Magandang hapon po sa inyong lahat at maligayang araw ng Panginoon at maligayang pagdating po dito sa ating Sunday worship service dito sa Grace Fellowship Church of Alabang. Maraming salamat po sa inyong pagdalo sa ating pagtitipon ngayong hapon dito nga po sa GFC. Ang GFC po ay isang simbahang may malayang pamumuno, binubuo ng kapatiran ng Ebanghelyo na may tipanang pamumuhay sa isa't isa, sa ating pagsamba sa Diyos, paglago kay Kristo, at pagpapahayag ng kanyang pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang kapatiran ay pinangangalagaan ayon sa wastong paghawak ng Biblia at tradisyon ng pananampalatayang ibinigay ng minsan sa lahat ng mga banal. Mababasa po ang aming statement of faith sa website na gfc.com.ph. At kung kayo po ay bumibisita at may katanungan, mangyaring lumapit lamang po sa ating reception table. Sa katabi lamang po ng entrance pagkatapos po ng ating service at ikalulugod po naming sagutin kung anuman ang inyong mga katanungan. At sa hapon po na ito, ating ipagpapatuloy ang ating pag-aaral sa aklat ng Ang Mga Ngaral o Ecclesiastes. At pangungunahan po tayo ni Brother Joshua Ngan sa ating pag-aaral ng mga talata 5, Kabanata 5, mga talata 1 hanggang 7. At ang mensaheng ating pong papakinggan sa hapon na ito ay paalala na hindi tayo nagtitipon dahil lamang sa nakasanayan o routine. Tayo ay lumalapit sa harapan ng isang Diyos na lubhang naiiba sa atin. Siya ay perpekto, dalisay, hiwalay sa lahat. Siya lamang ang banal. At dahil siya lamang ang banal, siya lamang ang karapat-dapat sambahin at igalang. At ang ating unang himno ay nagpapaalala sa atin ng kabanalan na ito. At ipinapakita rin ng kasulatan ng kanyang kalikasan, sabi po sa aklat ng Isaias 6:3. At ang isa ay sumigaw sa isa pa at sinabi, "Banal, banal, banal, ang Panginoon ng mga hukbo, ang buong lupa ay puspos ng kanyang kaluwalhatian." Inaanyayahan ko po ang lahat na may kakayanan kung maaari pong magsitayo tayo at sama-sama po nating awitin ang ating himno bilang pagsisimula ng ating pagsamba tungkol sa kanyang kabanalan po, Kabanal-Banalan.
Sinasabi sa unang Pedro, Kabanata 1, talata 16, maging banal kayo sapagkat ako'y banal. Ang kabanalan niya ang nagtutulak sa atin patungo sa kabanalan. Ngunit paano tayo makakalakad sa ganitong paraan? Hindi natin ito makakamtan sa pamamagitan ng sariling lakas lamang, kundi sa pamamagitan ng pagtanim ng kanyang salita sa ating mga puso upang gabayan ang ating mga iniisip, desisyon at mga hakbang. Itinago ko ang inyong salita sa aking puso upang ako'y hindi magkasala sa iyo. Mga awit, 119, talata 11. Awitin natin ngayon ang katotohanan ito, Thy word have I hid in my heart. Thy word is a lamp to my feet, a light to my pathway, to guide me, to save me from sin, and show me the heavenly way. Thy word have I hid in my heart, that I might not sin against thee, that I might not sin, that I might not sin. Thy word have I hid in my heart. Forever, O Lord, is thy word, established and fixed on high. Thy faithfulness unto all men abideth forever nigh. Thy word have I hid in my heart, that I might not sin against thee, that I might not sin, that I might not sin. Thy word have I hid in my heart. At morning, at noon, and at night, I ever will give thee praise. For thou art my portion, O Lord, and shall be through all my days. Thy word have I hid in my heart, that I might not sin against thee, that I might not sin, that I might not sin. Thy word have I hid in my heart. Through him whom thy word had foretold, the Savior and morning star, salvation and peace have been brought to those who have strayed afar. Thy word have I hid in my heart, that I might not sin against thee, that I might not sin, that I might not sin. Thy word have I hid in my heart, that I might not sin, that I might not sin. Thy word have I hid in my heart. Kung ang Diyos ay tunay na banal at ang kanyang salita ay tunay na nanahan sa atin, ang nararapat nating tugon ay ialay sa Kanya ang lahat ng ating sarili. Hindi lamang ang ating mga tinig, hindi lamang ang bahagi ng ating mga buhay, kundi ang ating espiritu, kaluluwa at katawan, ang buong pagkatao natin. Roma 12:1. Kaya't hinihikayat ko kayo mga kapatid,
sa pamamagitan ng mga habag ng Diyos. Naialay ninyo ang inyong mga katawan bilang isang buhay na handog, banal at kalugod-lugod sa Diyos, na ito'y inyong espiritual na pagsamba. Awitin po natin ang susunod na himno bilang isang panalangin ng pagsuko, ang pag-aalay ng ating buong sarili sa Kanya, ang aking espiritu, kaluluwa at katawan. Ang aking espiritu, kaluluwa at katawan, Jesus, binibigay ko sa'yo magpakailanman. Panginoon, sa altar inilatag kong lahat, nawa'y hindi masira ang aking tiwala. O Jesus, makapangyarihang tagapagligtas, nagtitiwala ko sa iyong dakilang pangalan. Palayain aking miyembro sa pagkakasala, para sa tagumpay at bilang iyong sandata. O kay ligaya ng pagsuko sa sarili, upang maisabuhay ang iyong buhay sa akin. Ako ay nahugasan sa mahalagang dugo, tinatakan ng Espiritu, isang alay sa Diyos. Manatili po tayo nakatayo para sa pagbasa ng banal na salita. Mga Gawa, Kapitulo 4, 32 hanggang Kapitulo 5, verso 6. Nagkaisa ang damdamin at isipan ng lahat ng mananampalataya, at di tinuring ni numan na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Taglay ang dakilang kapangyarihan, ang mga apostol ay patuloy na nagpapatotoo tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. At ang masaganang pagpapala ay tinaglay nilang lahat. Walang kinakapos sa kanila sapagkat ipinagbibili nila ang kani-kanilang lupa o bahay at pinagbilhan ay ipinagkakatiwala nila sa mga apostol. Ipinamamahagi naman iyon ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Ganoon ang ginawa ni Jose, isang Levitang taga Cyprus, na tinawag ng mga apostol na Bernabe, na ang ibig sabihin, anak ng pagpapalakas loob. Ipinagbili niya ang kanyang bukid at ipinagkatiwala sa mga apostol ang pinagbilhan. Subalit mayroong mag-asawa na nagbenta ng kanilang ari-arian. Ananias ang pangalan ng lalaki at Safira naman ang babae. Hindi ibinigay ni Ananias sa mga apostol
ang buong pinagbilhan na sinang-ayunan naman ng kanyang asawa. Isang bahagi lamang ang kanyang ipinagkatiwala sa mga apostol. Kaya't sinabi ni Pedro, Ananias, bakit ka nagpadala kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo? Bakit mo binawasan ang pinagbilhan mo ng lupa? Bago mo ipinagbili ang lupa, hindi ba iyo iyon? At nang maipagbili na, hindi ba iyo rin ang pinagbilhan? Bakit mo naisipang gawin iyon? Hindi ka sa tao nagsinungaling, kundi sa Diyos. Nang marinig ito ni Ananias, siya'y nalagutan ng hininga at bumagsak, at lahat ng nakabalita sa pangyayaring iyon ay pinagharian ng matinding takot. Lumapit ang ilang binata, binalot ang bangkay, at siya'y inilibing. Mga Gawa, Kapitulo 4, 32 hanggang Kapitulo 5, verso 6. Maaari na po tayong maupo para sa panalangin. Tayo'y manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa oras na binigay ninyo sa amin. Maraming salamat po sa pagkakataon na kami magtipon-tipon bilang mga kapatiran, na meron kaming lugar na ganito, Lord, na komportable kami at hindi kami takot sa pag-uusig. Hindi tulad ng mga kapatiran namin na nasa ibang mga bansa, na kahit, Lord, yung Sunday nila or yung pag-gather nila para mag-aral ng iyong salita ay isang bagay na hirap silang gawin sapagkat lahat ng tao ay pinipigilan silang gawing ito. And Lord, nang pinagdasal lang namin na sana kami ay gamitin ninyo upang maging biyaya sa kanila. May we pray for them and not only pray for them, Lord, sana gamitin niyo rin kami na magbigay ng pagpapala, Lord, to them. Use us, Lord, kung sa kahit anong paraan man ito. Kahit, Lord, sa panalangin lang, alam namin malaki ng bagay ito. So, Lord, we pray and lift up to you yung mga kapatiran namin na nasa mga bansang hindi sila malaya na sumamba sa inyo at mag-aral ng inyong salita. And Lord, kami naman po na nandirito ay humihingi rin ng tulong sa inyo sapagkat sa totoo lang po ay mahirap mamuhay bilang isang Kristiyano. Lalo na po sa mundo na puno ng kasamaan, puno ng korupsyon, and Lord, minsan nga parang mahahawa pa kami or mahahatak pa kami sa mga bagay na ito. Kaya tulungan niyo kami, Lord, na maging tapat at maging tuwid, na hindi kami matempt, hindi kami matukso sa mga ganitong gawain. And Lord, baka meron nga sa amin ay nadapaan na. Baka meron sa amin ay nagkasala na. Marahil, marami sa amin ay nagkasala na, Lord. This past few weeks, this past few days, walang perpekto sa amin. Kaya ngayon, Lord, ay lumalapit kami sa inyo at humihingi ng tulong. Humihingi rin kami ng kapatawaran. Baka meron sa amin ay nagalit, meron sa amin ang nawalan ng pasensya, meron din siguro sa amin na naging tamad. Lord, alam namin na ang lahat ng ito ay hindi naaayon sa inyong utos at sa inyong salita. Lalo na bilang mga Kristiyano na nais naming maging tapat sa inyo. Kaya humihingi kami ng tawad, Lord. Humihingi kami ng grasya ninyo. And nagpapasalamat kami dahil sa inyong anak na si Jesus, alam namin na kami ay pinatawad mo na. Ngunit, Lord, we just hope and pray na habang sa nagpapatuloy kami sa buhay na ito, ay tutulungan nyo kami na maging alerto, na bantayan ang aming bawat kilos at bawat salita. Na sa hinaharap, Lord, sa kinabukasan, hindi lang kami patuloy lang sa aming pagkakasala, ngunit sana, Lord, ay nababawasan ito at mas lalo kaming nagiging tulad ng inyong anak na si Jesus. Lord, itinataas namin sa inyo ang aming church. Marami na pong mga Bible studies na nagpapatuloy this week. And Lord, sa mga nagtuturo, sa mga nagvo-volunteer, sa mga nagfa-facilitate, Lord, naway bigyan niyo sila ng kalakasan, bigyan niyo sila ng karunungan, Lord, ng wisdom to know what to do, what to teach. And Lord, kayo na pong bahala sa iglesia namin. Sana po ay hindi kami malayo sa inyong salita, kundi dapat ay maging tapat kami, Lord, ayon lamang sa inyong salita. Pinagdarasal din po namin ang mga may sakit
sa church namin, Lord. Alam namin na maraming nakakaramdam ng karamdaman. Lord, we pray that you would heal them. Yung mga kapatiran namin na hindi namin nakasama ngayon, Lord, sana po ay pagalingin niyo sila at gamitin niyo rin po ang panahon na ito na mas lalo pa silang lumapit sa inyo. And Lord, we lift up to you also si Sister Tiff, si Ate Tiff, aming pianista, Lord, na kakagaling lang po sa opera. We pray that you would continuously heal her, Lord. Sana po ay makasama na namin siya muli. And naway, Lord, tulungan niyo rin po ang kanyang asawa na si Kuya Shad na sa pag-alaga sa kanya. And Lord, lastly, we lift up to you also yung Pagadora family pa rin po. Sila Kuya Richard, si Kuya Jen, Lord, si Ate Jana, Lord. We pray na you would give them comfort pa din dahil sa pagkawala ni Tita Sally. We know, Lord, na Tita Sally is in a better place. But Lord, kami po ay nandirito pa rin. So we hope and pray that we will be an encouragement to the Pagadora family. And Lord, sana po ay will be a blessing to them. And help them, Lord, na mamuhay pa rin, Lord, ng ayon sa inyong salita. And Lord, as we take this time, as we look through yung Ecclesiastes, sana po ibigyan niyo kami ng kaliwanagan ng kaisipan at sana po tanggalin niyo ang lahat ng distractions sa amin at maunawaan namin ang nais ninyong ihayag sa amin sa hapong ito. Mahal na mahal po namin kayo, Panginoon, at lahat ng ito ay tinataas namin sa pangalan ng inyong anak na si Jesucristo. Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon. Magpapatuloy po tayo sa ating pag-aaral sa libro ng Ecclesiastes or sa ibang mga translations yata ay nakalagay ay ang mangangaral or the teacher. So punta po tayo doon. Punta tayo sa Ecclesiastes chapter 5. Chapter 5. So nasa bagong kabanata na po tayo. At sige po, maanyayahan ko po ang lahat na maaari kung kaya po ay tayo tumayo at samahan niyo po ako sa aking pagbasa ng Ecclesiastes chapter 5 verses 1 to 7. At ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ingatan mo ang iyong mga hakbang kapag ikaw ay nagtungo sa bahay ng Diyos. Ang lumapit upang makinig ay mas mabuti kaysa magbigay ng handog ng mga hangal, sapagkat hindi nila nalalaman na sila ay nagsisigawa ng kasamaan. Huwag kang pabigla-bigla sa iyong bibig, at huwag magmadali ang iyong puso na magsalita ng anumang bagay sa harapan ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay nasa langit at ikaw ay nasa lupa. Kaya't kaunti lamang ang iyong maging salita. Sapagkat ang panaginip ay dumarating na kasama ng maraming pasanin at ang tinig ng hangal na kasama ng maraming mga salita. Kapag ikaw ay gumawa ng panata sa Diyos, huwag kang magpaliban ng pagtupad, sapagkat siya'y walang kasiyahan sa mga hangal. Tuparin mo ang iyong ipinanata. Mas mabuti pa na hindi ka gumawa ng panata kaysa ikaw ay gumawa ng panata at hindi tumupad. Huwag mong hayaan na akayin ka ng iyong bibig sa pagkakasala at huwag mong sabihin sa harapan ng anghel na iyon ay isang kamalian. Bakit magagalit ang Diyos sa iyong tinig at sisirain ang gawa ng iyong mga kamay? Sa maraming mga panaginip, sa maraming mga salita ay kawalang kabuluhan. Ngunit matakot ka sa Diyos. Maaari na po kayong umupo. Kung titignan niyo po ng maigi dito, makikita niyo dito ang salitang hangal na inulit-ulit ni Solomon. So ang tanong, ano ang isang hangal? Actually, nung iniisip ko nga po ito, sa English fool, sa Tagalog hangal. Parang ang mga naririnig ko na lang yung salitang hangal, sa mga pelikula na lang. Diba? Parang naalala ko dito yung mga palabas ni FPJ dati, o kaya yung mga teledrama, isa kang hangal, ganun. Ngayon, hindi na kasi natin masyado ginagamit yung salitang ito. Meron na tayong mga slang na Tagalog na hindi ko sasabihin dito, baka may ma-offend. Diba? Na parang yun din yung kino-convey. Pero kung titignan natin yung Biblia, ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng isang hangal?
Sa English po, pag tinignan natin si Merriam-Webster, syempre tinanslate ko na rin po sa Tagalog, sabi niya, ang isang hangal daw ay isang taong kulang sa wastong paghatol or judgment. Kulang sa right judgment. Sa Biblia, pag binasa po natin ito, tuwing binabanggit ang isang hangal, hindi ito tumutukoy sa kanyang kakayahanan na mag-isip. Hindi po ibig sabihin isang taong mababa ang talino. Ang isang hangal po daw ay isang taong may piniling pananaw sa buhay. Ibig sabihin, ang isang hangal po ay may pinili na siyang pananaw na ang madalas sa hindi, itong pananaw na ito ay mali. Pero yun yung pinili niya. Yun yung pinili niya. So may piniling pananaw sa buhay, tumutukoy ito sa kanyang perspektibo kaysa sa kanyang kakayahan ng mag-isip. Hindi dahil sa hindi siya nakakaunawa, kundi pinipili niyang hindi umunawa. Nakakausap na po kayo ng ganong tao, di ba minsan? Tinasabi niya sa kanya, ito ang tamang gawin. Hindi dahil sa hindi niya naiintindihan kung bakit hindi niya ginagawa ang tamang gawin. Madalas, hindi lang niya ginagawa yung tamang gawin dahil ayaw niyang gawin. Yun ang tinutukoy ng Biblia bilang isang hangal. Nung nakaraang linggo, nakita natin ang mga kahirapan sa buhay ng ating preaching last week, di ba? Daming corruption, daming paghihirap, daming masama, daming kasalanan sa mundo natin at nakikita natin na mahirap mamuhay bilang isang Kristiyano sa mundong ito. At nakita rin natin na sabi ni Pastor Rico na sabi rin sa Biblia, mas okay din na may ikasama ka. Meron kang katuwang, di ba? Meron kang helper. It's biblical wisdom para sa mga Kristiyano, para sa tao na hindi maging mag-isa. Actually, I think it reinforces the idea nga na ang pagiging Kristiyano ay hindi isang relihiyon o paniniwala na kaya mong mamuhay mag-isa. Meron ka dapat kasama. At nakita rin natin doon isang larawan ng isang hangal, isang mangmang. Ang sabi nga doon, wala siyang ginagawa. Nagtitiklop lang siya ng kanyang kamay. At anong sabi dito, kinakain na niya ang kanyang sarili. Meaning it's consuming his own self. Meaning wala siyang ginagawa to the point na nasisira na ang sarili niyang pamumuhay. Unti-unti niya sinisira ang kanyang sarili. Siya ay tamad at hindi kumikilos. Sa talata natin ngayon, makikita naman natin ang isang koneksyon sa kanilang dalawa. Hindi na nito nilalarawan ang gawain ng isang hangal. Ngunit ang pinapakita na sa atin dito, ano naman ang speech o ang pananalita ng isang hangal. Kung paano ang kanyang pananalita ay sumasalamin sa kung ano ang nilalaman ng kanyang puso. O kaya naman sumasalamin din sa kung ano ba ang pananaw niya sa Diyos Ama at kay Hesukristo. Kaya makikita natin dito ngayon na sa Ecclesiastes, meron nga sinabi si Solomon, di ba? Sa chapter 3, na merong Diyos, I think si Kuya Carlo ang nag-preach nito, merong Diyos na nagbibigay ng kagalakan at kasiyahan sa lahat ng kanyang mga nilalang. Sa gitna ng mundong ito na puno ng pait, sakit at pagdurusa, may Diyos na nagbibigay ng kagalakan. Ang tanong ngayon, paano tayo lalapit sa Diyos na ito? Paano tayo lalapit sa Kanya? At ang pinapakita nga dito, mayroong dalawang paraan ng paglapit sa Kanya. Lalapit ka ba bilang isang tapat na alagad o alipin ng Diyos? O lalapit ka ba sa Kanya bilang isang hangal o mangmang? Kaya makikita natin sa Ecclesiastes chapter 5 verses 1 to 7, binibigyan tayo ni Solomon ng 3 bagay na dapat gawin ng isang mananampalataya sa tuwing lumalapit siya sa Diyos upang siya ay masiyahan sa atin.
At hinati ko po sa tatlo ang ating text. Ang una ay ingatan ang ating pananalita sa harap ng Diyos. Pangalawa, tuparin ang ating mga pangako sa harap ng Diyos. At pangatlo, magkaroon ng takot sa Diyos. Punta po tayo sa ating unang punto. Ingatan mo ang iyong mga hakbang kapag ikaw ay nagtungo sa bahay ng Diyos. Maaari natin ipalagay na mula sa teksto mismo, sa text natin, sa pinag-aaralan natin, na ang tinutukoy ni Solomon dito na bahay ng Diyos ay maaari ang templo ng mga Hudyo. And yung bahay ng Diyos dito, makikita natin nga, doon sila nagbibigay ng kanilang mga sacrifice, mga sakripisyo, offerings nila, mga handog nila. At pag binasa pa natin ang Lumang Tipan as early as Numbers and Deuteronomy, makikita natin doon na ang mga Hudyo ay madalas na pumupunta sa templo upang magsamba at maghain ng kanilang handog. Actually, almost every day. Halos araw-araw silang pumupunta doon upang magsamba at magbigay ng kanilang handog sa Panginoon. Kaya ang sabi niya dito, ingatan mo ang iyong mga hakbang kapag ikaw ay nagtungo sa bahay ng Diyos. Ang sinasabi lamang niya dito, ingatan mo ang iyong mga hakbang, hindi dahil sa maraming baku-baku sa kalsada. Alam natin ang ibig sabihin ni Solomon dito, ingatan mo ang iyong pamumuhay. Ingatan mo ang iyong pamumuhay. Paano ka ba namumuhay? Bantayan mo ang paano ka ba mamuhay bilang isang Hudyo o bilang isang Kristiyano. Dalawang bagay ang makikita natin dito. Una, malaki ang kahalagahan para kay Solomon ng pampublikong pagsamba. Notice that? Bakit? After Solomon says, lahat ng bagay, walang kabuluhan. Lahat ng bagay, walang kabuluhan. Kayamanan, pleasure, kasiyahan, walang kabuluhan yan lahat. Biglang pagdating sa chapter 5, biglang sasabihin niya, pero tandaan mo, importante ingatan mo ang iyong mga hakbang kapag ikaw ay lalapit sa Panginoon. It means, amidst this life na sinasabi ni Solomon na walang kabuluhan, ang sinasabi niya ngayon ay may kabuluhan ang paglapit natin sa Panginoon, ang pagsamba natin sa Panginoon. Binibigyan niya ito ng kahalagahan. Pangalawa, ang ating paghahanda or ang ating buhay at kilos habang lumalapit tayo sa Diyos upang magsamba ay mahalaga din. Actually, kung babasahin po ninyo ito, wala pa doon yung tao. Ang sinasabi pa lang ni Solomon sa kanya, pagpapunta ka na, habang papunta ka doon, ingatan mo na ang iyong pamumuhay. Hindi po siya sinasabi na, ay pag nandun ka na, mag-ingat ka, di ba? Parang meron kasi tayong mga thinking minsan, ay sige, doon na ako mag-aayos sa church na, parang, sige, nasa church ako ngayon, kailangan maayos ako. Ay, nasa church ako, mamaya kailangan maayos ako. Ang sinasabi ni Solomon dito, bago ka pa dumating sa lugar ng panambahan, dapat maayos ka na. Dapat tinitignan mo na ang buhay mo. Dapat iniisip mo na kung ano ang ginagawa mo. Ingatan mo na ang iyong mga hakbang. Kung ilalapit natin ito sa sitwasyon natin ngayon, sa panahon natin ngayon, ang sinasabi ni Solomon, maghanda ka na bago ka pa pumunta sa church. Dapat yung puso, isipan mo at bumumuhay mo ay nakikita na doon ang pagsunod mo sa Panginoon. Kung bagay tinatanong na sila ni Solomon, anong ginagawa mo bago ka pumunta dito? Paano yung pamumuhay mo bago ka pa dumating dito? May nagsasabi palagi na worship starts Saturday night. Di ba madalas inisip natin, ay sa Sunday kasi mag-worship kami. Sa Sunday na ako magtitino. Pero sabi nila, may nagsasabi din, worship starts Saturday night. Kasi, paano ka makakinig ng sermon kung puyat ka? Diba? Minsan ba sabihin natin, ay hindi ka makapag-church kasi napuyat ako kagabi. Nood ako kay drama. Diba? Ang tanong, yun ba ang tawag nating naghahanda?
Yun ba ang tinatawag natin na ready? Actually nga, mas lalo ko pang hihigitan to eh. Tingin ko yung sinasabi ni Solomon dito, hindi lang the day before or the night before. Ang sinasabi ni Solomon dito, yung buong buhay mo eh. Dapat whether or not nasa loob ka ng simbahan o nasa labas ka ng simbahan, kailangan sumusunod ka sa Diyos. Dahil may thinking tayo minsan na Sunday is the only day na godly tayo. Tapos the rest of the week, pwede na tayong magliwaliw. Ang sabi ni Solomon, hindi dapat ganun mga kapatid. Ang ating pagsunod sa Diyos sa ating pribadong buhay ang naghahanda sa atin para sa ating pakikibahagi sa pagsamba sa Kanya. At ang sabi niya sumunod, ang lumapit upang makinig ay mas mabuti kaysa magbigay ng handog ng mga hangal. Ang sinasabi lamang po nito ay sa pagpunta natin sa Panginoon, ang ating disposition o kaya ang ating mindset ay dapat hindi na tayo yung parang handa tayong makipagtagisan ng galing sa Diyos or magpakitang gilas pa sa Diyos, kundi makinig. Dahil there are chances na sometimes we go to church and what do we say to God? God, nandito ako ngayon. Kita mo naman. Lord, nag-church ako Tapos kung hindi man ganun, may thinking din tayo baka na, Lord, nandito ako sa church para makita ng mga kamag-anak ko na iba ako sa kanila. Lord, kitignan nyo nga, ako lang yung nag-church sa pamilya ko. Hindi ba akong magaling? Hindi ba ako yung mahusay? Madalas dumarating sila sa araw ng panambahan may mataas na tingin sa kanilang mga sarili at hindi handang makinig. Makinig sa mga utos ng Diyos. Kaya sabi dito nga, lumapit upang makinig. Actually sa English, ang sabi dito ay listen. Pag sinabing listen, ibig sabihin nun is may obedience, sumusunod, 'di ba? Hindi lamang ito hear or narinig. Kasi pwede kang may narinig. Narinig mo ba ako? Oo. Nakinig ka ba sa akin? Hindi. So when it says makinig, ang sinasabi ng Biblia, hindi ka lamang dapat pumapasok sa tenga, kundi dapat bumababa sa puso at nagpapakita sa buhay. Hindi pwedeng papasok sa isang tenga, lalabas sa kabila. Kaya kung tatandaan ninyo, yung Deuteronomy chapter 6 na hanggang ngayon ay idinarasal ng mga Hudyo ay tinawag nilang Shema. Akala natin very deep yung Shema. Pero actually, pag tinanslate mo yon, ang translation lang nun is makinig. Listen. Hear, O Israel. Yun lang yun. Kaya sinasabi ng Diyos, habang tayo'y lumalapit, dapat bantayan na natin ang ating buhay at hindi lamang yon, maging handa tayong sumunod. Be ready to follow, to listen, and to obey. At nagbabala pa si Solomon. Sabi niya, huwag mag-alay ng hain o handog ng mga hangal. Ano ang sakripisyo ng isang hangal? Alam niyo po, nung sinabi kasi dito, ang pakikinig, ang dapat na perspektibo o disposisyon na gawin sa paglapit ng Diyos, ang implikasyon po nito ay ang mga nagsasakripisyo ng mga hangal ay malamang ay labis ang pananalita, labis ang pagpapalabas, pagpapakitang gilas, at nagbibigay ng hindi makatotohanang mga panata. Meaning, it's all talk. It's all talk, no walk. Panay lang ang pangako, pero walang natutupad. Panay lang ang yabang, mahangin lang, puro ere lang. Kaya ang sabi ng Diyos, sabi ng Diyos sa pamamagitan ni Solomon, imbis na magyabang ka, magpahangin ka dyan, makinig ka. Makinig ka sa salita ng Diyos. Inulit mismo ng Panginoong Hesus ang katotohanan ito
na ang labis na pananalita ay isang bagay na dapat nating iwasan. Hindi niyo po ba napansin yun? If you look at Matthew chapter 6 verse 7, ang sabi dito, at sa pananalangin, whenever we pray to God, we have to be careful with our words. Ang sabi dito ay huwag kayong gumamit ng walang kabuluhang paulit-ulit, na tulad ng ginagawa ng mga hentil sapagkat inaakala nilang sila ay pakikinggan dahil sa marami nilang salita. Minsan may iniisip tayo na pag marami tayong sinabi, mas nagtunog matalino tayo, mas papakinggan tayo. E minsan, tinatrata din natin ng Diyos na ganun. Walang pakialam ang Panginoon sa ating mga mabubulaklak at magagandang salita or even yung mga sacrifice natin na, or panata natin na wala naman doon ang puso natin. Hindi ito naaayon sa kanyang kalooban. Pag binasa natin ang 1 Samuel chapter 15 verse 22, ang sinabi ni Samuel, ang Panginoon kaya ay may malaking kasiyahan sa mga handog na sinusunog at sa mga alay gaya ng pagsunod sa tinig ng Panginoon. Tiyak, ang pagsunod ay mas mabuti kaysa sa alay at ang pakikinig kaysa sa taba ng mga tupang lalaki. The Lord prefers for us, mas gusto niyang makinig tayo kaysa magbigay tayo ng mga handog na hindi naman naaayon sa kanyang kalooban. Kanina, pinaliwanag ko na po sa introduction natin kung ano ang isang hangal, 'di ba? Isang taong may sariling perspektibo na kahit sinabi mo na ito yung tama, ang sasabihin niya, hindi, ito yung gusto ko. Pero kung titignan pa natin ang kasulatan, bukod sa sinasadya niyang piliin ang sarili niyang pananaw, inilalarawan din siya ng Biblia bilang isang taong hindi nagsusumikap na hanapin ang karunungan. It is willful. Hindi, at isa rin siyang taong nagpapakita ng problemang espiritual kaysa mental. Di ba? Hindi dahil sa hindi niya kayang unawain. Ayaw niyang unawain. Pangatlo, nalulugod siya sa kanyang kahangalan. At pang-apat, isa siyang panganib sa lipunan. So, ang tanong po sa atin, sa tuwing tayo'y lumalapit ba sa Diyos, tayo ba'y nagbibilang isang hangal? Na may sinabi na ang Diyos sa atin na huwag mong gagawin iyan. Hindi mo dapat ginagawa iyan. At anong sasabihin natin sa Diyos? Okay lang, Lord. Pumupunta naman ako ng church service every Sunday eh. Nandyan naman ako every Sunday. Kahit sinabi mong malitong isa kong ginagawa, okay lang. Kumbaga, nababalance ko naman eh. Nako-compensate ko naman eh. Ang sasabihin ng Diyos, walang kwenta sa akin yung pagpunta mo ng church ng Sunday kung hindi mo naman ako sinusunod. Ang nakakatakot pa dito yung huling parte. Sapagkat hindi nila nalalaman na sila'y nagsisigawa ng kasamaan. Sa madaling salita, ang hangal po ay naging manhid. Naging manhid na sila sa kanilang spiritual na pangunawa. Na iniisip nila na ang isang bagay na kanilang ginagawa paulit-ulit ay okay lang. Pwede na yan. Katanggap-tanggap pa rin naman yan. Hindi pa rin naman ako namamatay eh. Diba? Hindi pa rin naman ako namamatay. Hindi pa rin naman ako inaano ng Diyos na, dyan mismo, tamaan ka ng kidlat. Wala pa naman eh. Kaya okay lang. Yun ang nakakatakot. Na hindi na nila alam na mali ang kanilang ginagawa. May mga tao pong gano'n, na minsan sasabihin mo na sa kanila na, hindi mo ba nakikita sa kasulatan ng Biblia? At sasabihin nila, ay oo, yan naman yung sabi sa Biblia, pero alam ko, sabi ng Diyos, mahal niya ako eh. Di ba sabi sa Bible na God loves sinners and He will forgive sinners naman? Kaya okay lang. Okay lang tong kasalanan ko. Papatawarin naman ako.
Naging manhid na sila sa kanilang kasalanan. Alam niyo po, isang ehemplo nito ay sa Lumang Tipan, yung mga anak ni Eli. Si Hophni at si Phinehas. Sila po yung mga Levitang mga saserdote. Ang nakakalungkot, sila dapat ang nagtuturo sa Israel kung paano bang magsamba sa Diyos. Sila dapat ang nagbibigay ng mga parameters. Ito dapat ang inyong gagawin. Ito dapat ang inyong susundin. Pero sino rin ang pangunahing lumalabag sa mga utos ng Diyos? Sila rin. Si Hophni at si Phinehas. Bigyan ko lang kayo ng ehemplo. Ang sabi nga nila, si Eli pati yung kanyang mga anak, sila'y matataba daw. Hindi yan nilagay sa Biblia dahil extra lang na, ay mataba sila or what. Hindi. Alam mo bakit sila matataba? Kasi sa tuwing nag-aalay yung mga Hudyo ng pagkain, dapat kasi, ang nangyayari doon, may proper portioning yon. Masusunog muna yon, tapos kung ano yung matitira, pwede nilang kunin, at minsan pa nga, hindi nila kukunin lahat sapagkat ipapamigay pa nila yan sa mga ibang Levita, o kaya naman para sa mga mahihirap. Pero anong gagawin ng mga anak ni Eli? Pati na rin minsan si Eli nga daw. Kahit hindi pa nasusunog, hindi pa kumbaga, hindi pa tutong or ano ba yan, hindi pa charcoal. Sabi nila, uy, well done, medium rare na. Kinukuha na nila. Kinukuha na nila yung pagkain, sabay kinakain nila. Kaya malaki pag binasa niyo yung storya nila Eli, ni Hophni at ni Phinehas. Kaya sinabi doon na medyo malalaki silang tao sapagkat dinadaya nila yung sistema. Dinadaya nila yung sistema. Na dapat sila ang nagpapatupad ng order and ng tamang pagsamba. Hindi po ba nakakalungkot? Kung isipin ninyo sa kultura natin ngayon, kung isipin ninyo yung mga pastor natin, kami mga nagpipreach dito na sabihin namin, ito yung dapat gawin, ito yung dapat gawin, tapos kami rin mismo ang nangunguna sa pagsuway, sa paglabag. Di ba minsan sa social media, minsan nakakalungkot naman pag nakakita ka ng pulis na walang helmet. Di ba? Parang, ba't ganun? Nakakalungkot. Nakakalungkot. Alam niyo po, may sinabi nga yung isang makata, si Alexander Pope. Sabi niya, tungkol sa sangkatauhan, sabi niya, ang mga hangal or the fools, ang mga hangal ay sumusugod kung saan ang mga anghel ay natatakot na tahakin. The fools rush in where angels fear to tread. In verse 2 sabi, huwag kang pabigla-bigla sa iyong bibig at huwag magmadali ang iyong puso na magsalita ng anumang bagay sa harapan ng Diyos. Alam niyo po, ang maingat na pag-iisip ay dapat nating ginagawa bago man tayo magsalita sa kahit anumang sitwasyon. Nung bata po ako, ito po yung palaging tinuturo sa akin ng aking nanay. Sabi niya, bago ka magsalita, isipin mo muna, tama ba yan sasabihin mo? Makakatulong ba yan sasabihin mo? Dahil kung hindi, wag mo na lang sabihin. So, sa atin din po, I think yun din yung sinasabi ni Solomon. Bago ka pa magsalita, isipin mo muna. Huwag kang padalos-dalos. Huwag kang pabigla-bigla. Actually, ang sabi nga dito, huwag magmadali ang iyong puso. Yung puso kasi here refers to the thoughts, to the minds. Kasi kung ano man ang nasa isip natin, kung ano man yung mabilis nating isipin, madalas mabilis din lumabas yan sa ating bibig. Kaya ang sinasabi ni Solomon dito, pigilan mo yung bibig mo. Huwag kang padalos-dalos. Learn to be silent. Pag sinabi nga sa Santiago, pag binasa natin yung Santiago chapter 1 verse 19, very much similar ang sinasabi dito. Unawain ninyo ito, minamahal kong mga kapatid, ang bawat tao ay dapat na maging mabilis sa pakikinig, marahan sa pagsasalita, mabagal sa pagkagalit. Alam niyo po, tayong mga tao, mahilig tayong magsalita.
kahit meron sa ating tahimik, merong mga tahimik na tao, pero pagdating sa social media, napaka-aktibo. Diba? But at the end of the day, meron naman mga taong tahimik, pero majority of the people, we want to talk. We want to talk. And the problem is, sometimes, we forget to listen. Di ba nung bata rin po ako, isa rin bagay na paulit-ulit na sinasabi sa akin ng aking nanay, ang hilig mo sumagot. Magiging abogado ka pag tanda mo. O kaya, pilosopo ka. Sakto, BA Philosophy ako. Talagang tunay nga naging pilosopo ako. Pero yun lagi, ang hilig mo sumagot, pilosopo ka, ganyan. At hindi niyo rin po ba napansin ngayon, lalo na sa mga online madalas, halos lahat ng tao may podcast na. Di ba? Kahit yung magkaibigan lang na kung ano-ano lang pinag-uusapan nila, may podcast na rin sila. Bakit? Bakit? I'm not saying mali magkaroon ng podcast. Mamaya may mga podcast kayo dito. Hindi ko sinasabi na mali ang magkaroon ng podcast. Pero it's normal for us humans kasi to want to talk, to express our minds. Pero which is the complete somehow opposite of what Solomon is saying. Sabi niya, before you even express your minds, pigil ka muna. Dahan-dahan ka lang muna. Antay ka lang muna. Bakit? Kasi alam ni Solomon na kapag hindi mo pinigilan ng iyong bibig, kung palagi ka lang nagsasalita, ang mga salitang binibigkas natin, na hindi natin pinag-iisipan, na dalos-dalos natin ginagawa, ay madalas na humahantong sa problemang sitwasyon. Oftentimes, when we say something na hindi natin pinag-iisipan, nakakasakit tayo ng damdamin, nagpapagulo tayo ng sitwasyon, o kaya gumagawa tayo ng pangako na hindi naman natin natutupad. Oo, sige. Oo, gagawin ko yan. Oo, sige. O pare, ano tayo? Kaya sa mga kaklase mo, tara, summer na, outing tayo ha. Oo, sige, planuhin nyo. Anong magiging mangyayari? Drawing. Diba? O sige, sasama ako. Pagdating sa araw na yun, kayo na lang. Traffic. Bakit? Dahil nung sinasabi natin yon, hindi natin pinag-iisipan ng mabuti kung ano ba yung lumalabas sa ating bibig. Kaya pinapayuhan tayo ni Solomon na mag-ingat. At anong sinabi niya dito? Sapagkat ang Diyos ay nasa langit at ikaw ay nasa lupa, kaya't kaunti lamang ang iyong maging salita. Kung titingnan natin yung mga ehemplo natin kanina, tungkol lamang yun sa paano ba tayo makipag-usap sa ating kapwa. And nakikita natin na ang kahalagahan ng paano ba dapat tayo makipag-usap. Kailangan iniisip natin. Huwag tayong padalos-dalos. Huwag tayo basta-basta mangako. Pero tignan niyo ang sinabi pa ni Solomon dito. Dapat ikaw ay mag-ingat sa inyong pananalita. Bakit? Dahil ang Diyos ay nasa langit. Sabi niya, if we have to be careful, kung kinakailangan na natin mag-ingat sa kapwa natin, paano pa sa Diyos? Paano pa kung sa Diyos nating nasa langit? Hindi ito sinasabi na nasa langit siya, kaya malayo siya, baka hindi niya tayo marinig, o kaya anuman. Ang sinasabi lamang ni Solomon dito na siya ay nasa langit, ibig sabihin ay siya ay higit na higit pa sa atin. Ang Diyos natin ay dakila. Pinapaalala lang sa atin ni Solomon na hindi tayo pantay sa Diyos. Malayo siya. Higit na higit siya sa atin. Tayo ay nilikha lamang. Kaya sabi sa Awit, chapter 115, ang aming Diyos ay nasa mga langit, kanyang ginagawa ang anumang kanyang kagustuhan. Ang Diyos ay nasa itaas, siya ay higit sa mundong ito, habang tayong mga tao ay nasa lupa. 'Di ba? Sabi nga sa past messages natin, life under the sun. All is meaningless. Lahat vanity, walang kabuluhan, lahat ang buhay na nasa ilalim ng araw.
Pero ang sinasabi ni Solomon dito ay hindi nasasakupan ng araw ang Diyos. Higit pa siya sa araw. Alam niyo po, kung padalos-dalos tayo sa ating pananalita sa Diyos, yung nawawalan na tayo ng respeto madalas, yung minsan ay tinatrato na lang natin siya isang genie, o kaya naman ay pinapakitaan natin siya ng kawalang respeto nga po, ang impression na binibigay nito ay tayo ay dumating na, o kaya pantay na niya tayo. Parang, di ba, di mo kakausapin ng isang tao o isang nilalang na sa tingin mo ay higit sa'yo ng sasabihin mo, "Uy pare, kamusta?" Di ba? Madalas pag higit sa'yo ang tao, minsan sa workplace lang di ba? Sa trabaho. Minsan kailangan tawag mo dun sa superior mo ay chief, sir, boss. Hindi mo pwede sabihin, "Pre, lilib ako bukas dapat payagan mo ko." Ganun ba? Sige nga, bukas na lang. Kaya ba natin ganunin yung HR natin? Ganun. Di ba? Hindi. There's a certain professionalism. Pero, kaya natin ganunin ang taong tingin natin kapantay natin. Kapatid ninyo, pinsan ninyo, di ba? Kaibigan ninyo, "Pre, tara, kita-kita tayo." So, anong ibig sabihin nun kung ganun mo kausapin ang Diyos? Bro. Diba? "Bro, kailangan ko ng tulong mamaya Kayo nang bahala sa akin, bro." Not saying na we can't be friends with God. God is our friend. Pero ang pinapaalala sa atin ni Solomon dito ay there should always be reverence and respect. You can still be honest with God. Pwede ka maging tapat sa Panginoon. Pero kapag sinasabi mo ito sa Panginoon, kailangan meron pa ring reverence and respect. Pwede ka pa rin magreklamo sa Panginoon, "Lord, ang hirap." Pero hindi pwedeng papasok ka doon na nagmumura-mura ka, "Lord, ganyan-ganyan." You can give God your complaints. You can give God your grievances. Pero learn to do it still with honor and respect. Kaya sabi dito, sa verse 3, "Sapagkat ang panaginip ay dumarating na kasama ng maraming pasanin at ang tinig ng hangal na kasama ng maraming mga salita." So babalikan naman si Solomon na be careful with your speech. Ingatan mo ang iyong pananalita. Bakit? Ginawa niyang halimbawa ang panaginip. Ang mga panaginip dito ay malamang ay tumutukoy sa mga panaginip ng gising, daydreams, o kaya even night dreams, yung mga panaginip natin sa gabi. Hindi ito yung mga panaginip na visions. I think this is literally panaginip. Bakit? If you look at Ecclesiastes chapter 2, verse 23, meron ng correlation dito, medyo minention na siya. Anong sinabi doon? "Sapagkat lahat ng kanyang araw ay puno ng sakit at ng kanyang gawa ay pagdaramdam. At pati sa gabi ay hindi nagpapahinga ang kanyang isip." Hindi ba naranasan nyo na po yun? Na kahit tulog kayo, anong ginagawa ninyo? Nagche-check. Nagtatrabaho. Tapos pagkagising ninyo, ano nangyayari? Pagod. Pagod pa rin kayo. Dapat, anong iisipin nyo? Sana hindi na lang ako natulog. Kasi pagod pa rin ako. Alam niyo po, karaniwan sa mga taong labis na nag-o-obsess or nag-aalala sa mga bagay-bagay dito sa buhay natin ay napapanaginipan ito. Ang halimbawa nga pong binigay ko, nung bata ako, nanood ako ng The Ring. Alam niyo yun? Si Sadako. Yung lumalabas sa TV. Grabe. Ilang linggo ko napapanaginipan si Sadako. Sabi ko nga ngayon, hindi na siya applicable ngayon kasi yung mga TV natin nakasabit na sa pader. So pag lumabas si Sadako dyan, laglag, bagok yung ulo, talo na siya kaagad. So, di ba po, pag madalas kayong may iniisip, madalas kayong may ginagawa na yun lang ang inaalala ninyo, madalas sa atin trabaho.
Di ba? Iniisip ninyo, nako yung trabaho, nako yung negosyo, nako yung pera, saan ako kukuha, anong gagawin ko nito, ganyan-ganyan. Na kahit natutulog na kayo, minsan napapanaginipan po ninyo iyon. At ang kasamaang bagay pa doon, napapanaginipan nyo na, nagtatrabaho na kayo doon, nagpapagod na kayo doon, pagkagising ninyo, anong nangyari? Wala. Meron bang nag-iba nung nagising kayo? Wala. Lahat ng tinrabaho mo nyo doon sa panaginip ninyo, meron bang naging katumbas sa totoong buhay? Wala. Kaya ang sinasabi po dito ni Solomon, yung dami ng pananalita, yung dami ng yung pag-iisip nyo na nanaginip ka, wala rin namang katuturan, wala rin namang nabibigay sa iyong buhay. Ganon din po ang pananalita ng isang hangal. Ang daming sinasabi, ang daming pinapangako, ang daming binibigay, pero sa katotohanan, para lamang itong isang panaginip. Maganda pakinggan, minsan nga good dreams, di ba? Kahit magandang panaginip, ang ganda-ganda ng panaginip mo. Pagkagising mo, anong mangyayari sa'yo? Malungkot ka pa din. Kasi hindi pala totoo. So kahit masama yung panaginip mo, magising ka, malungkot ka, kasi pagod ka. Maganda yung panaginip mo, magising ka, malungkot ka pa din kasi hindi pala totoo. Kahit maganda yung panaginip mo, wala yung katumbas sa totoong buhay. Walang kwenta. Walang ambag sa buhay natin ang ating mga panaginip. At ang sinasabi ni Solomon, gayon din ang salita ng mga hangal. Ang pananalita ng mga hangal ay katulad ng isang panaginip. Madalas ito'y magarbo, kahanga-hanga, parang pelikula. Minsan nga may kapangyarihan pa tayo doon, lumilipad tayo, mga ganyan. Ideal. At ang ating mga pananalita, mga pinapangako natin sa Diyos, mabubulaklak, mahuhusay, parang makata kung magsalita. Ngunit sa bandang huli, walang silbi, walang laman, at walang pakinabang para na kanino man. Ang sinasabi ni Solomon, pigilan mo ang iyong dila. Ito ay karunungan. Learn to restrain your tongue. Think about it first. Pag-isipan mo muna, sino bang kinakausap mo? Ano ba ang hinihingi mo? Kaya sa Mateo chapter 6 verse 9, sabi niya, 'di ba? Our Father who art thou in heaven. Ini-establish muna ni Jesus nasa langit ang kausap mo Kaya kailangan merong respeto at dangal. Hindi natin sinasabi na bawal tayong magsabi nga ng kahit ano sa Diyos. Pero ang sinasabi lamang ni Solomon, dapat tayong kumilos o magsalita ayon sa kung sino tayo at sino ang ating kinakausap. Sa Tagalog, meron tayong kasabihan. Hindi ko alam kung narinig niyo na to. Umasta ayon sa ganda. Narinig niyo na yun? Umasta ayon sa ganda. Meron pang isa, huwag kang choosy kung hindi ka naman yummy. Hindi ko alam kung narinig niyo na yun. Sorry. So, umasta ayon sa ganda, pero hindi tayo ganon. Para sa atin ay umasta ayon sa pagkalikha. Mga kapatid, tayo'y nilikha lamang. Hindi tayo pwedeng pumasok sa presensya ng Diyos na parang tayo ang boss na, Panginoon, bakit ganyan ka? Hindi mo binibigay sa akin yung gusto ko. Panginoon, bakit ganito? Bakit ganito? Ano nangyayari? Ano ba naman yan? Hindi tayo pwedeng lumapit ng ganun sa Panginoon. Sapagkat siya'y nasa langit, tayo'y nasa lupa lamang. Pwede tayong maging tapat. Gustong-gusto ng Diyos ang tapat na panalangin. Ngunit ang sinasabi nito ay alam niya ang ating mga problema. Pero dapat sabihin natin ito ng may paggalang. Kadalasan ang problema natin ay hindi kung ano ang sinasabi natin, kundi kung paano natin ito sinasabi. Kaya tandaan, sa unang punto natin, bantayan ang iyong mga hakbang, bantayan ang iyong buhay, lumapit upang makinig, huwag magmadali sa salita o pag-iisip, at hayaan ang iyong mga salita na maging kaunti.
Punta na tayo sa pangalawang punto natin na mabilis lamang ito. Tuparin ang ating mga pangako sa harap ng Diyos. This is very much directly related to the first point. Bakit? Ang sabi dito, kapag ikaw ay gumawa ng panata sa Diyos, huwag kang magpaliban ng pagtupad. Sapagkat siya ay walang kasiyahan sa mga hangal, tuparin mo ang iyong ipinanata. Ang mga panata po sa sinaunang Israel ay pangako sa Diyos. Ito ay maaaring bahagi ng isang panalangin, maaaring isang pagpapahayag ng pasasalamat. Lord, salamat pinapanata ko na gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para sa trabahong ito. Kayo nang bahala, Lord. Gagawin ko ang best ko para dito. Panata yun. Isang pagpapahayag din ng pasasalamat, isang pangako ng katapatan. Ang isang ehemplo lang nito is wedding vows, 'di ba? We promise our spouses, 'di ba? For richer or poorer, till death do us part. Isa yung panata. Isang pangako ng katapatan, isang kusang loob na pag-aalay o isang dedikasyon. One thing you have to remember regarding vows or mga panata, hindi po siya obligado sa mga Kristiyano. Even during the time of the Israelites, during the time of Solomon, hindi obligado, hindi required na gumawa sila ng panata. So meaning, yung mga panatang binibigay nila, sila na ang nagkusa. Extra na lang yon. Gusto lang nilang gawin. Ito'y isang pangako. Hindi to utos, ngunit ang sinasabi ng Biblia, sinasabi ni Solomon, kung ikaw ay gumawa ng isang panata, kailangan mong tuparin ito. Tuparin mo yan. Kahit na sa tao man yan o sa Diyos, tuparin mo yan. Basically, ang sinasabi lang dito ni God, huwag ka magsinungaling. Kung nangako ka, tuparin mo ito. Ang sabi niya, kapag hindi mo tinupad, para kang hangal. Para kang isang hangal. Huwag kang magpaliban ng pagtupad. Tuparin mo ang iyong ipinanata. Walang magic formula, walang anong komplikadong sa sinasabi ni Solomon. Ang sinasabi lang niya talaga, maging totoo ka. Be true to your word. Tuparin mo yung pinangako mo. Maging tao ka ng may isang salita. Sa ating konteksto nga, na binigay ko kanina, madalas ang makikita natin dito, binibigay ito sa mga kasal, di ba? Wedding vows. Panata natin yun wedding vows. And hindi nyo ba napansin na napakaraming taong gumagawa ng magagandang vows, wedding vows, na napapanood pa natin yan, di ba, sa mga SDE, di ba? Same day edit, pinopost sa Facebook, tapos papanoorin natin, tapos mag-speech sila, tapos pati tayo maiiyak na, ang ganda-ganda ng speech. Di ba? Maiiyak-iyak pa tayo. Pero nakakalungkot na katotohanan dito, ang panatang iyon, or that vow, walang silbi kung hindi ito tutuparin. Ang dami na natin napanood na SDE. Ang daming vows. Umiiyak pa yung lalaki. Pero ano nangyayari? The next month, we find out nangaliwa. Diba? Walang kwenta, walang substance, hangin lang. Ere lang. Sayang lang nga sa oras Sana nakuha natin yung 5 minutes natin na pinapanood natin yun pabalik. Sayang lang Wala naman palang katotohanan lahat ng pinangako. Pero pansinin nyo, ang sarap pakinggan, ang ganda, during the moment, it sounds so nice. And yun yung sinasabi ng Diyos Anong pakialam ng Diyos kung ang ganda-ganda ng sinabi mo sa Kanya, kung hindi mo rin naman tutuparin? Yun yung pinupunto ng Diyos. Yung kanina nga binanggit ko, nandito sa notes ko Naalala ko yung kanta ni Monica, yung For You I Will, alam niyo yun? I will cross the ocean for you, I will go and bring you the moon, I will be your hero, your strength, anything you need. Diba? Naniniwala nga ako na may isang lalaki na ginawa yung vow niya base doon Pero, walang katotohanan.
Di ba? Hindi mo na talaga makukuha yung moon. Pero pag pakinggan mo, ay, ang sweet, gagawin niya lahat para sa akin, lalanguyin niya yung Pacific Ocean para sa akin. Pero walang kwenta. Di ba? Walang katotohanan. Kaya anong sabi ni Solomon tungkol sa kantang iyon? Hindi, joke lang. Anong sabi ni Solomon? Mas mabuti pa na hindi ka gumawa ng panata kaysa ikaw ay gumawa ng panata at hindi tumupad. Mas mabuti pang huwag ka na lang magsalita kung alam mo naman yung sasabihin mo ay hindi mo tutuparin. Huwag ka na lang umoo. Huwag ka na lang huwag ka nang magpabida kung hindi mo rin naman tutuparin. Huwag kang mangako ng hindi mo kayang panindigan. Huwag kang magdeklara ng mga bagay na wala ka namang planong tuparin. Kung ikaw po ay miyembro ng iglesyang ito, ng GFC, napagtanto niyo ba na ang church covenant po natin ay isang panata? That you made a commitment, not only to God, but to each other. Hindi lamang sa Diyos, kundi sa isa't isa. Gaano mo katapat tinutupad ang iyong panata? Sa church lamang natin. O ito rin po ba ay puro hangin lamang? Palamuti lamang? Kaya ang sabi sa verse 6, huwag mong hayaan na akayin ka ng iyong bibig sa pagkakasala. At huwag mong sabihin sa harapan ng anghel na iyon ay isang kamalian. Bakit magagalit ang Diyos sa iyong tinig at sisirain ang gawa ng iyong mga kamay? Huwag mong hayaan na akayin ka ng iyong bibig sa pagkakasala. Hindi po binabaliwala ng Diyos ang ating mga pangako. Pag may sinabi tayong gagawin natin para sa Diyos, tandaan po ninyo, tumatatak yan sa Panginoon at inaasahan niyang gagawin nga natin yan. Kaya ang nangyayari po ang ating pananalita ay maaaring maging sanhi ng ating pagkakasala. Bakit? Kasi kung nagsabi tayo at hindi natin tinupad, anong pong tawag doon? Sinungaling. At yun po ay isang kasalanan. Kadalasan ay nagsasabi tayo ng mga bagay para ipakita na kung sino tayo bilang mga Kristiyano, o kaya para gumaan ang pakiramdam natin, o kaya naman para lang makita nila na iba tayo. Ako po, guilty ako dito. One thing na madalas na hindi ko natutupad, o basically nagsisinungaling na ako, is madalas sinasabi ko, sige, pag-pray natin yan. Sino dito mahiling magsabi nun? Sige, pag-pray natin yan. So, ang nangyari sa akin, may lumapit sa akin, o sige bro, pag-pray natin yan, pag-pray ko yan. O sige, sige. So, pag umuwi na ako, toothbrush na ako, tulog na ako, gising ako umaga, trabaho na ako, ganoon, paulit-ulit. Hanggang sa susunod na Sunday, nagkita na kami ulit. Ang sabi sa akin, bro, praise God, answered prayer. Thank you for praying, ha? Ano sasabihin ko? Praise the Lord. Pero hindi ako nag-pray. Di ba? Ang sinasabi ni Solomon dito, even that small thing, kahit ganun kaliit na bagay, that matters to God. You know, it's funny, nakakatawa. Pero ang nakakalungkot is, kung ganun sa maliit na bagay, hindi na natin natutupad, paano pa sa malalaki? Kaya ang payo sa akin ng aking ama at si Pastor George, pag may nagsabi sa inyo na, please pray for me, right then and there, pag-pray nyo na. Bro, sige, pag-pray na natin yan, ngayon na. O kaya kung nag-text man yan, please pray for me, right there, while you're reading the text message, pray for them na. Huwag nyo nang ipagpaliban. I'm not saying na sinasadya natin ito. Madalas naman talaga ang dami natin ginagawa, nakakalimutan natin. Pero yun nga yung sinasabi ni Solomon na mag-ingat ka. Kasi minsan, salita ka ng salita, Brother Josh, salita ka ng salita, ang dami mo nang pinapangako, hindi mo naiisip, magagawa mo ba yun? Maganda yung motibo, okay naman sana, ang problema, padalos-dalos sa salita. To the point na nagkakasala na pala tayo.
Nakakalungkot, di po ba? Anong sabi dito? Huwag mong akayin ang iyong bibig sa pagkakasala. Ay, huwag akayin ng iyong bibig ang sarili mo sa pagkakasala. At huwag mong sabihin sa harapan ng anghel na iyon ay isang kamalian. So ito po, hindi po talaga siya anghel eh. Pag tinignan niyo sa original translation, ang anghel po kasi mensahero. Yun talaga ang translation ng anghel, mensahero. So, I believe po ang mas tamang translation nito is messenger. So, meron mga nagtatanong, messenger ba to? Ano ba to? Anghel ba talaga o messenger? Angels are messengers, but I would say po na yung messenger dito ay messenger ng templo. Messenger ng templo. Isang mensahero galing sa templo. At ano ang kanyang ginagawa? Pag meron po kasi nagpanata ng kung anumang bagay sa templo noon, ang mangyayari, pag hindi dumarating yung pinanata, hahanapin. So ang mangyayari, pupuntahan sa bahay yung nagpanata at sasabihin, nasaan na yung pinanata mo? So anong sagot ngayon nung Hudyo? Ay, nagkamali lang. Sorry. Di ba? Mali pala. Hindi ko naisip. Madalas yun yung sinasabi natin. Hindi ko naisip eh. Sorry, mali. At kung titignan natin ulit, dahil lamang ito sa padalos-dalos na pananalita. Ang dami nating binigay na pangako at sa huli, paggipit na, anong sasabihin natin? Ay, mali pala. Tulad lamang ito ng inilalarawan sa Kawikaan, chapter 20, verse 25. Ang sabi dito, isang bitag sa taong padalos-dalos na magsabi, ito ay banal, meaning kinonsecrate na niya. Sabi niya, i-offer ko na to. Holy to, walang gagalaw. Hindi pwede gamitin dahil banal na ang gamit na ito. At pagkatapos gumawa ng mga panata, saka pa lang siya magbubulay-bulay. Doon pa lang niya may isip na, ay, ang dami ko palang pwedeng gamitin para dyan. Ay, hindi ko pala pwedeng ibigay yan. Naku, napangako ko na. Ang sabi ng Kawikaan, yun ay isang hangal. Dapat sa umpisa pa lang, isipin mo na. Sa umpisa pa lang, pag-isipan mo na kung tama ba ang iyong ginagawa. Ang Diyos ay walang kasiyahan sa mga pangako ng isang hangal. Makikita natin dito na yung pag-ako ng isang mali ito ay nagpapakita na isang panata iyon na ginawa ng nagmamadali, ng hindi pinag-isipan. Kaya ang sinasabi ni Solomon mula pa lang sa umpisa, huwag kang mabilis sa iyong mga salita. Sapagkat kayang sirain ng Diyos ang mga gawa ng iyong mga kamay. Kaya huwag tayo pong magsabi ng, ay, okay lang ako kasi hindi pa rin naman ako tinatamaan ng kidlat hanggang ngayon eh. Ang sinasabi ni Solomon, di kaya niya eh. Tingnan niyo lang po yung binasa kanina ni Brother Paul, si Ananias at si Sapphira. Ang mali po doon is, hindi po dahil sa mali doon na, ay, bakit hindi mo binigay ng buo? Ang mali po doon ni Ananias at Sapphira is, ang idinideklara nila is, ibinibigay namin ito ng buong buo, pero nagtatabi sila ng kakaunti para sa kanila. Kaya ang sabi nila apostol sa kanila, nila Pedro, bakit ka nagsinungaling? Sa'yo naman yan eh. Wala namang umaagaw sa'yo yan eh, di ba? Bago mo pa binenta yan, sa'yo na yan. Nung binenta mo, sa'yo na yan. Pero bakit nang binibigay mo na sa amin, ang sasabihin mo, binibigay mo ng buo, pero nagtatabi ka ng porsyento. Alam mo na kung ano yung ginagawa nila Ananias at Sapphira. Ano lang eh, para makita sila bilang mga magagaling. Ang nakakalungkot dito, ang naniniwala po ako, pero pananaw ko lang po, naniniwala ako Kristiyano si Ananias at si Sapphira. Naniniwala ako Kristiyano sila. Pero yun yung problem eh, kahit bilang mga Kristiyano, pwede tayong magkaganon eh. Pwede tayong magsinungaling upang mapakita lamang kung gaano tayo mas banal kaysa sa iba. O kaya takot tayo kasi, ay baka isipin nila hindi ako ganun kabanal, kaya
Sige, kahit magsinungaling ako, okay lang. At sa huling punto natin, magkaroon ng takot sa Diyos. Sa maraming mga panaginip, sa maraming mga salita ay kawalang kabuluhan, ngunit matakot ka sa Diyos. Si Solomon ay nagmamasid sa mga karaniwang gawain sa paligid niya at ipinapahayag niya sa Diyos, ay pinapahayag niya na ang Diyos ay hindi nalulugod sa hindi tapat na mga ritual o mga walang laman na salita, sa mga bagay na pinapanata na wala namang kabuluhan. Alam ng Diyos kung kailan siya sineseryoso ng kanyang mga tao. Alam niyo po, madalas tayo makalimot. Nagkakaroon tayo ng parang amnesia kung sino ba ang Diyos. Di ba po? Minsan nakakalimutan natin na siya ang Diyos na nagbigay buhay sa atin. Siya ang Diyos na lumikha sa lahat. Minsan kasi iniisip natin, tagal ko ng Kristiyano eh. Tagal ko nang uma-attend every Sunday. Minsan nga sabihin natin, nagtuturo naman ako ng Bible. Minsan sa sobrang kadalasan nun, nawawala na tayo ng respeto, nawawala na yung sensitivity natin na, wait lang, kausap natin ng Diyos, tinuturo natin salita ng Diyos. Pumupunta ako sa church upang sambahin ang Diyos. Minsan sanay na tayo, routine na, sige, Sunday, punta ako, sige, okay. Kinig-kinig, sige, okay, si pastor nagsasalita, sige, uwi ng bahay, kipag-away muna ako sa kapitbahay ko, sunod na Sunday, sige, kinig na naman, okay, turo Bible study, makipag-away naman ako sa katrabaho ko, sige. Nagiging ganun na, nagiging routine na. Nawawala na tayo ng sensitivity kung sino bang kausap natin, sino bang sinasamba natin, para kanino ba tayo namumuhay. Sa isang kahulugan, nawawala ang takot sa Diyos. Maraming mga panaginip, maraming salita, pero lahat ay walang kabuluhan, walang laman. Kaya ano sabi ni Solomon? Ano ang solusyon? Matakot sa Diyos. Ibig sabihin ba nito ay matakot tayo na parang nanginginig? O ito ba yung takot na merong pagkamangha or divine na reverence? Alam niyo po, naniniwala ako na pareho. Maaari nating maranasan pareho. Bakit? Kapag naalala natin kung sino nga ba talaga ang Diyos. Ang Diyos na nasa langit na lumikha ng lahat. At siya ang may hawak ng lahat. Na kaya niyang sirain ang lahat at kaya niyang likhain muli ang lahat. Siya ang Diyos na nagawan natin ng kasalanan. Siya ang Diyos na ating binastos at siya rin ang Diyos na ating sinuway. At meron siyang ganap na karapatan na lipulin tayong lahat ng kumakalaban sa Kanya at dalhin tayong lahat sa impyerno. Siya ay may kakayanan na gawin iyon. At siya ay lalabas pa rin makatarungan kahit na gawin niya yon, because that's just. Ngunit dahil sa kanyang dakilang pag-ibig, gumawa siya ng paraan upang tayo'y mapatawad. Ang Diyos na sa langit, ang siyang nagliligtas sa sangkatauhang nasa mundo. Tayong mga kakapiranggot na tao, nililigtas tayo ng Diyos na nasa langit sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Nakita niyo po yun? Na matatakot tayo eh. Matatakot tayo kasi alam natin na may ginawa tayong mali, tayo'y makasalanan, na tayo'y karapat-dapat lang sa kaparusahan. Pero biglang makikita din natin na may pangakong Mesiyas. Dahil sa pagmamahal ng Diyos, siya rin mismo ang gumawa ng paraan upang maligtas tayo. Kaya yung takot natin ay napapalitan ng alin? Ng pagmamahal, ng paggalang, ibang uri
ng takot. Isang takot na lalo pa tayong inilalapit sa Kanya. Ito'y posible lamang sa pamamagitan ng Kanyang anak, ang Mesiyas na si Jesucristo. And I think this is what Solomon knows eh. Ito yung alam ni Solomon eh. Kaya sinasabi niya, matakot kayo sa Diyos. Hindi lang niya sinasabi na matakot kayo, manginig kayo kasi kaya kayong wasakin ng Diyos eh. Hindi, alam ni Solomon eh, na may pangakong Mesiyas eh. May pangakong Mesiyas dahil sa Genesis pa lamang, pinangako na yung Mesiyas na yon. Na darating ang araw na may magliligtas sa atin mula sa ating mga kasalanan. At ang gumawa ng paraan na iyon ay ang parehas na Diyos na dapat na ginagalang natin at minamahal natin, na kinakatakutan din natin dapat. Ang pagkakaunawa nito, ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng takot sa Diyos. Ang takot sa Diyos ay pagkakakilala kung sino ba ang Diyos, sino ba tayo, at ano ba ang Kanyang ginawa para sa atin. At kapag ginawa natin ito, kapag nagkaroon tayo ng takot sa Diyos, kapag tayo'y tunay na nakakilala sa Panginoong Diyos at tunay natin na paniwalaan kung ano ba ang mensahe ng Biblia, mararanasan natin ang kapatawaran, magkakaroon tayo ng lubos na pagtitiwala sa Kanya, malulugod tayo sa Kanyang salita, at susundin natin ang Kanyang salita. Lalayo tayo sa kasalanan, at tayo'y magiging matatag sa Kanya. Yan ang kahulugan ng pagkakaroon ng takot sa Diyos. So paano tayo lalapit sa Diyos sa tuwing tayo sasamba o kaya mananalangin? Pigilin ang ating mga salita, tuparin ang ating mga panata, at magkaroon tayo ng takot sa Diyos. Alam niyo po, hindi tayo magkakaroon ng tunay na pagsamba or worship sa harap ng Diyos kung wala yung huli, kung wala yung takot sa Diyos. Dahil doon umiikot ang lahat. Ang pagkatakot sa Diyos ay ang pag-alala kung sino tayo. At ang pagkilala kung sino siya at kung ano ang ginawa niya para sa atin. Si Kristo na ipinako sa krus upang iligtas ang marami. Tayo manalangin. Lord Heavenly Father, thank you so much for today. Sana po, Lord, ay maging totoo ito sa aming puso at isipan na sa tuwing kami lalapit sa inyo, Lord, ay magiging tapat pa rin kami sa ano ang hinihingi namin, ano ang hinihiling namin, kung ano ang nararamdaman namin, ano yung mga reklamo namin, Lord. But Lord, sana po gawin namin ito ng may pagmamahal, ng may respeto, at ng may pagdangal. Ipaalala niyo po sa amin na nasa amin na si Jesus, ng iyong bugtong na anak, na inyong binigay para sa amin upang iligtas kami sa aming mga kasalanan. Lahat ng ito ay tinataas namin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Sa ating pong pagtatapos, tayo ngayon ay tumugon sa katotohanan ng ating narinig. Sa mensahe ng Diyos, hindi lamang dapat tayo nakikinig, kundi dapat ay sumusunod rin. At ang tamang tugon sa kanyang katotohanan ay ang ialay ang ating buhay sa kanya, mamuhay para sa kanyang kaluwalhatian lamang at magsagawa ng pagsamba na makikita sa ating araw-araw na pananabik at paggalang. Unang Korinto, Kabanata 10, talata 31, kaya't kung kayo'y kumakain, umiinom o gumagawa man ng anuman, gawin ninyo ang lahat para sa kaluwalhatian ng Diyos. Awitin po natin ang susunod na himno bilang ating pangako sa Panginoon. Inaanyahan ko po ang lahat na magsitayo at sabay-sabay po nating awitin ang greatest end.
konting paalala lang po tungkol sa ating church. Sa Thursday po, papatuloy po ang ating Tagalog online Bible study. February 19, 8 p.m. sa Facebook Live. At ang session po natin sa libro ng James ay ang tukso na ginusto. Lihis sa Kristiyano. Parang no? Parang pero exciting. So please pray for Brother Rodel, Kuya Rodel, as he preaches. Sa mga members naman po ng GFC, na mga kababaihan na nag-attend ng first session natin sa Women of Grace, please join us again on Saturday, February 21 at 8:30 a.m. po dito as we continue yung study po natin sa Christian Apologetics on Roman Catholicism. So this is how, kung paano natin mabibigyan ng mabuting balita ang ating mga kamag-anak na nasa Roman Catholicism. And then, sa Saturday din po, youth. Ang ating first session of the year, so mga youth po dito, attend po tayo. Psalms, the soundtrack of the soul. So invite your youth, family, and friends. 3 p.m. po, dito rin po sa atin. And then, number 4, Men of the Word. May bago po daw series dito, ang entitled ay Like Jesus. So ang magtuturo daw po nito ay si Pastor Rico. Ang session 1 daw po is Like Jesus in His Descent. So sa kanyang pagkababa sa mundo. So on February 28. So February 28, 8 a.m. until 12 noon. Dito rin po sa Madison. So lahat ng kalalakihan, punta po tayo dito. So sabi dito, mga asawang babae, 2 Sabado pa po itong nalalayo, pero ngayon pa lang daw ay i-mark na natin sa calendars ng ating mga asawa upang hindi nila makalimutan. I think about humility to. So baka kailangan nyo talagang yung asawa ko, kailangan niya ang humility. Okay po? Sige po. So, ayun lang po, tayo manalangin para sa ating church. Lord, Heavenly Father, thank you so much for this time that you've given us. Maraming salamat po, Lord, sa panahon na binigay niyo sa amin. And Lord, we just found out, Lord, recently may news lang po na we pray for the family of si Ate Crizel Dolesin and si PJ, Lord, si kapatid na PJ, we pray, Lord, that you would give them comfort dahil we found out that her mom passed away. And Lord, we just pray na sana po gamitin niyo kami bilang church upang magbigay comfort and even blessing and help to the family of Ate Crizel, Lord, during this time na mahirap po, for sure, nagluluksa ang pamilya. We just pray na we will be a church to be there for them and to guide them, to bless them, and to offer them comfort. And Lord, for the rest of the church members, Lord, na nag-experience din po ng any difficulty with health or anything or problems, Lord, tulungan niyo kami bilang maging isang iglesia na nagtutulungan at nagmamahalan po. And as we end, babasahin ko po ang nasa Jude chapter verse 24, and sabi po dito, ngayon sa Kanya na may kakayahang mag-ingat sa inyo mula sa pagkatisod at sa inyo'y magkapaghaharap ng walang kapintasan sa harapan ng Kanyang kalwalhatian na may malaking kagalakan sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon. Sumakanya nawa ang kalwalhatian, ang karangalan, ang kapangyarihan at ang kapamahalaan bago pa ang lahat ng panahon at ngayon at magpakailanman. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Amen. Have a blessed Sunday, everyone.